Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo kaming subukan itong bagong-bago ng bike, ang Bike X55 Verb. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine. May maximum power ito na 185 horsepower at may maximum torque naman na 305 Nm. Ang transmission nito ay 7-speed dual clutch. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Akala ko electric, hindi pala. Mali pala ako. Kasi naman, hindi mo makita yung mga butas ng grill. Futuristic din yung design, tapos yung kulay nga, di ba, hindi ito karaniwan sa kalsada. Tech-loaded din ang sasakyan na to. Kasi sa ibabaw pa lang, meron siyang camera at sensors. Pati dito sa ilalim, meron din. Hiwalay pa yung mga parking sensors, ha? Tapos yung headlights naman, nalito ko, di ba, tinuturo ko ito. Pero hindi pala to headlights. Ito pala yung DRLs at saka signal lights. Tapos yung akala ko naman na fog lights, yun naman pala yung headlights na projectors. Pero mas maganda naman talaga yun kasi kung mas mababa, hindi rin masisilaw yung mga sasakyan na kasalubong mo. Uy, two-tone, black yung ibabaw. Body color yung bandang gitna. Tapos sa pinakailalim, meron siyang mga black body moldings. Pero ang paborito ko dito, yung door handles. Ang linis kasi niyang tignan tagong-tago. Pero pag lumapit ka sa kanya na dala-dala mo yung susi, lalabas na yung door handle, kasi hilahin mo na lang siya. Kasabay din nun, bumubukas din yung side mirrors. Nandyan din yung signal lights at may camera sa ilalim. Ang size ng gulong, 225/55 R19. Ang haba naman ng taillights, akala ko one piece, pero hindi pala. Meron palang black piece dito sa gitna. Tapos nagiging black kasi yung banda dito ng taillights, kaya parang dumudugtong siya, parang isang piraso lang. Meron siyang shark fin antenna, ang spoiler niya may hati sa gitna, merong third brake lights, defogger, wiper, meron ding rear view camera, parking sensors, tapos yung diffuser niya, piano black. Parang pang alien spaceship yung feeling ko dito sa loob Medyo kakaiba kasi yung design elements dito, no? Unang-unang kakaiba na dyan yung aircon vents. Tingnan nyo, parang pa-L na parang pa-boomerang na merong green pa na line sa gitna. Kaya parang, di ba, parang may alien vibes. Sabayan mo pa sa pintuan, meron siyang mga ambient lighting na green din. Tapos may mga green din na stitchings yung mga upuan. Tapos yung upuan din, parang gaming chair yung nakalagay dito na malambot na perforated. Tapos meron pa siyang mga bakal-bakal sa gitna. O di ba? Parang pang-alien. Ang manibela leather wrap. Yung gilid tsaka bandang ilalim, perforated pa yung leather. May dalawang bilog lang na controls dito sa manibela, no? Yan na rin yung controls mo sa instrument cluster, tapos yung right side naman para sa infotainment system. Ang lalaki rin ng screen dito, yung instrument cluster pa lang, 10.25 inches yan. Tapos hindi ka rin malilito kasi simpleng-simple yung layout niya, madaling intindihin. Ang infotainment system naman, 10.1 inch. Meron siyang Carbit link at saka Bluetooth. Dalawang floor naman yung center console, no? Meron siyang ground floor at saka meron siyang second floor. Unahin natin dito sa second floor, no? May lalagyan ng cellphone dito sa unahan. Yun nga lang, walang wireless charging. Pero, meron namang wireless charging pero nandito sa gitna. Ang shifter naman, medyo palapad siya. Ang pindutan niya nasa left side. Tapos yung park, pinipindut lang din dito sa ibabaw. Meron siyang reverse, neutral, tapos pagka gusto mo ng sequential, ile-left mo lang yung shifter. Tapos yun na, pwede mong i-up para sa upshift, pwede ring down para sa downshift. Electronic na rin yung parking brakes nito, merong dalawang cup holders, leather wrap din yung center armrest. Tapos pag binuksan mo, meron siyang power supply, meron siyang USB, tapos pwede rin siyang cooler. Sa ground floor naman ng ating center console, meron siyang USB, tapos malaking space, pwede kang maglagay dito ng maliliit na bag. Last but not the least, yung pinaka-paborito kong feature dito, pag bumili ka ng buko o kaya bumili ka ng sabaw, meron siyang sabitan. Wow! Sa ibabaw naman, meron siyang panoramic sunroof. Tapos yung controls niya, nandito sa bandang unahan. Yung hazard switch din pala, nandito sa ibabaw. Ang aliwalas dito sa second row kasi syempre, hagip tayo ng sunroof. Magkabila, meron ditong ilaw, hawakan.
seat back pockets at saka compartment sa pintuan. Ang mga upuan naman, leather seats, perforated pa yung mga gitnaan nito ha. At saka yung bolstering nito, hindi ka wawasiwas kahit mag-spirited driving pa yung driver kasi umbok na umbok talaga dito, supportive. Meron ding center armrest, dalawang cup holders, ISOFIX tethers. Sa center console naman, meron siyang dalawang aircon vents at USB port. Pasadong-pasado rin sa akin yung space kasi yung space ko sa tuhod, dalawang fist ko kasya. Yung headroom ko naman, lampas 5 daliri pa yung space. O, di ba? Isang pindot lang, umaangat na ng kusa. Ang luwag ng space sa loob, di ba? Removable pa tong cargo cover. Sa driver side, meron siyang power supply. Sa passenger side naman, merong ilaw. Magkabilang side, meron siyang malalim na lalagyan sa gilid. Sa ilalim, meron siyang mga lalagyan ng tools. Tapos sa ilalim pa nun, merong donut na spare tire. Kung kailangan mo rin ng mas malaking space, 60-40 folding yung second row seats. Pagkaganda-gandang sasakyan, pero kamusta kaya itong imaneho? Subukan na natin, tara! So, nasa Clark International Speedway, medyo malayo yung biniyahe natin kanina. First impression, ang manibela napakalambot. Napakadaling gamitin ito sa city kahit maraming liko-liko. So, una kong napapansin, no, sa mga DCT kasi, yung low speed. So, yung iba kasi medyo jerky. So, yun yung una kong testing din muna ngayon. Wala namang sasakyan sa likod natin. So okay no, pasadong-pasado yung low speed nito, hindi siya jerky. Yung unang tapak mo, mararamdaman mo kaagad yung bigay niya. Pero yung lakas lang ng sasakyan na dire-diretso, so hindi siya yung kumakadyot-kadyot. So tama-tama ngayon no, walang sasakyan dito. Subukan ko lang yung engine power from stop. Okay, tama na, hanggang 60 lang kasi baka mahuli tayo, hanggang 60 lang kasi dito. Pero masarap, malakas yung hatak niya. Itong sasakyan na to, no, meron kasing para sa akin iba-ibang klase ng SUV eh. Itong sasakyan na to, ito yung more on the sportier side ng SUV. Kasi yung suspension din ito, medyo stiff ng konti. Pero kung kunwari gigradean mo ng 1 to 10, so 10 yung matigas, 1 yung malambot, siguro ang grade ko nito mga 6. So medyo firm ng konti, pero ang kinaganda naman kasi nun, pagka nag-turn ka ng medyo matulin, wala masyadong body roll, so hindi nakakatakot. Kung magtitingin pala ako ng sasakyan, no? So yun nga eh, pagka mga comfort side talaga, parang mas gusto ko yung Tigo 7. Nax! Pero pagka sporty side, ito maganda to, X55. Sa braking naman actually, pagka kunwaring kakadrive mo lang nito, maninibago ka kasi medyo malakas yung braking nito. So pagka una mong dinrive to, pakiramdaman mo muna yung preno para hindi ka mamako. Kahit mag-drive ka ng mabilis, tapos mamemreno ka, secure yung feeling mo. So ngayon, ang gamit kong mode ngayon, comfort. Ito yung ginagamit ko palaging mode kasi para sa akin, no, yung pacing kasi nito gustong gusto ko. Medyo mabilis siya sa usual na mga sasakyan. Pero alam mo yun, yung makina, hindi mo mararamdaman na hirap. Yung parang wala lang, easy lang, pero pabilis ka ng pabilis. May ibang modes pa to. Meron siyang eco mode, meron siyang sport mode, tsaka meron siyang smart na mode. So ang gamit ko pala ngayon, eco. So ang nangyari kasi sa eco, no, medyo yung bigay na kagaya ng comfort na konting sipa mo lang, konting depress mo lang sa accelerator, malakas yung arangkada eh. Itong eco kasi tame siya. Kaya pala sobrang swabe kanina nung stop and go natin. So naka-eco nga pala tayo. Pero ilalagay ko na sa comfort kasi ito yung gusto ko eh. Ramdam na ramdam mo agad yung hatak dito sa comfort mode. So kung ako, ito yung palaging mode na gagamitin ko. Pero may sport mode pa. Saktong-sakto nasa expressway tayo. Ma-testing din natin yung sport mode. Try natin yan yung sport mode. Yun o, may sound effect pa. In fairness talaga sa suspension, napakaganda. Planted na planted yung feeling, parang kotse. So naka sport mode pa rin tayo. Hindi ko nga lang alam, no, eh, kasi yung tachometer kasi nito, numbers eh, so medyo mas feel ko kasi yung tachometer na ano eh, na needle eh. Anyway, 2.1. Yung sport mode niya, medyo bumilis naman ng konti, pero mas feel mo rin yung ano eh, yung engine noise eh. Medyo umingay din ng konti yung makina pag nag-sport mode ka. So kung gusto mo yung gano'n na okay naman yun. Pero ako kasi mas gusto ko yung comfort kasi sa comfort kasi may hila na siya pero relax na relax pa rin yung engine. So para sa akin yun yung gusto ko. At saka wala akong kahirap-hirap mag-overtake dito sa comfort mode. Isang kinaganda pa nito, no, meron siyang adaptive cruise control. Na-activate natin siya. Yun nga pala, no, yung cruise control nito merong stock dun sa ilalim ng manibela.
So yan, set ko ngayon ng 100. Yan. So nakasunod lang tayo dito sa Vios. Swabing-swabe yung andar natin. Hindi ako namemreno, pero namemreno siya. O, tingnan ako. Uy, galing, no? Pagka mga biyahe mo, kagaya nito, long distance, so maliles yung stress mo sa pagdadrive kasi nga hindi ka na magagas, hindi ka na magpepreno. Basta set mo na lang sa 100. So bumagal man yung sasakyan sa unahan mo, basta naka 100 ka, susundan lang naman niya yung andar ng sasakyan sa unahan mo. Okay na okay din tong pang long distance kasi nga yung engine niya tamang-tama yung power para dito sa expressways kasi relax na relax lang siya eh. Actually, kanina pa kami umaandar no, konti lang yung nabawas sa gasolina. Basta yung speed mo mga 90, 100, ganun lang, matipid. Pero tinesting ko rin kasi na ano no, na medyo overtake. So napansin ko rin na medyo lumakas din yung gasolina pagka pala rat-rat ka ng rat-rat. Pero syempre, alam mo naman, yan naman talaga eh. Wala tayong magagawa kahit anong kotse. Pero ang importante, meron tong rat-rat, tsaka pwede rin siyang magtipid kung kaya mong magtipid. Ang aircon napakaganda rin kasi ngayon niya ang temperature lang namin 20, tas binaba ko pa yung fan speed sa number 2 lang, pero komportable naman. Ang maganda dito yung sound system kasi ano eh, kumpleto yung sound system nito. Kumbaga yung tunog kasi bluetooth lang yung meron siya, pero yung tunog kasi yun yung maganda dito. Nakikinig ako kanina ng acoustic, pero yung mga ano, alam mo yun, yung strum ng gitara naririnig ko dito, may mga tweeters kasi dito. So parang ano, parang may banda sa tabi ko kanina nung acoustic yung pinapakinggan ko. So very good yung sound system. Ang manual mode nito, in fairness nag-hold talaga ng gear ngayon, 3.9 na yung rev natin. Ang Baik X55 Verve ay nagkakahalaga ng 1,348,000 pesos. Maraming salamat po sa Baik Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Ang unang bad para sa akin dito, no, yung kasing logo niya, kasi Baik to. So gusto ko sana Baik yung nakalagay din dun sa mga emblems. Kaso dito kasi ang nakalagay Beijing. Kung trigger happy ka, no, mag-ingat-ingat ka dito kasi matutuwa ka masyado kasi matulin. Yung mga controls kasi nito, wala na talagang mga pindutan dito sa dashboard eh. So lahat siya nasa screen na. Ang marerekomenda ko sa inyo, no, madali lang gamitin. Pero dapat bago nyo gamitin yung sasakyan, i-familiarize nyo muna yung sarili nyo. So bibigyan ko na kayo ng isang hack ngayon, no. Sa lower part ng screen, para mas madali sa inyo sa mga gagamit nito, kung nakabili ka na nito o may plano kang bumili, sa lower part ng screen meron dito yung home. Yun lang yung importante dyan. Yung aircon controls naman, nakalinya lang yan sa baba. Tapos kung gusto mo yung mga controls na para sa sasakyan, yung itsurang sasakyan, yun lang yung pindutin mo. Tapos lalabas na dyan. O yun yung kung ano, door, window, light, yung modes nandito na sa screen, lahat nasa screen na. So yun lang yung tatandaan mo. Yung home, tapos yung kotse sa ibabaw. Yung iba kahit kalimutan mo na, wag na. Kasi yung iba naman, parking sensors lang naman siya. Hiniwalay lang yung comfort mode. Tapos yung mga parking, ganyan. So parking sensors, kahit wag mo na masyadong intindihin, makaka-survive ka na. Basta alam mo yung home, tsaka alam mo yung kotse. Bad ba yun? Pero at least tinuro ko na sa inyo. Alam nyo na, hindi na bad sa inyo. Napansin ko kasi yung lane keep assist niya, no, medyo intrusive. Kaya ang ginagawa ko, ino-off ko na lang yung lane keep assist dito sa sa control. Napansin ko rin pala yung blind spot warning nito, medyo nag-a-alarm siya kahit yung mga barrier ng tollway. Pero in fairness naman dun sa mga safety features niya, pwede mong i-off kung naiirita ka. May isa mo pala akong bad. So nung una kong ginamit din pala to, hanap ako ng hazard button. So ganyan ako ng ganyan, hala hindi ko makita, wala. Tapos nung bababa na ako, napatingin ako sa taas. Ito pala yung hazard niya nasa ibabaw. So yun lang. Sa good naman. So number 1 na good sa akin, no, yung engine nito napakalakas. As in napakatulin talaga nito, mag-e-enjoy ka sa tulin. At saka kahit tinutulinan mong saktong tulin lang hindi hirap yung makina. Pangalawa, pag nagtipid ka sa gasolina sa expressway, matipid din siya. Pero pag hinataw mo, syempre bababa rin yung gasolina mo. Goods na goods din sa akin yung DCT. Kasi yung DCT nito, suabe kahit low speed, hindi naman siya jerky, hindi ka mapapaganong-ganon. Gustong gusto ko rin yung itsura nito kasi nung unang tingin ko nga parang hybrid siya eh. Imagine niyo no, itsurang hybrid pero gas na turbo pala. Tapos yung interior din ang ganda kasi parang malinis lang siya.
pero parang alien spaceship. Very good din sa akin yung size nitong sasakyan kasi kumbaga hindi siya sobrang liit. Katamtaman siya, yung manageable yung laki niya, madali pa rin siyang i-drive kahit masisik yung kalsada, madali pa rin siyang dalhin. So okay na okay yung size niya. Tsaka malaki yung cargo, tsaka maluwag din sa loob. So para sa akin, no, kung naghahanap ka ng sasakyan na matulin, maporma, kakaiba sa kalsada, na kala mo hybrid pero hindi pala. Lalo na pagka naglo-long distance ka tapos medyo medyo matulin ka talagang mag-drive. Bagay na bagay sa ito yung Baik X55. So maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo, pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na bike sa inyo para ma-test drive nyo rin to. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT,